asukal. Ang tanong lang, paano kapag ang bunga ay hindi na maasim? Ito ay rotten. Kumbaga sa kamatis, ito ay bulok. Kumbaga sa itlog, ito ay bugok. Paano kapag ganitong klase ng tao ang kaharap natin? Naalala ko tuloy ang istorya ng isang pelikula, The Unmarried Wife, at ito ang sinabi ni Angelica Panganiban. Nang minsan mo akong lokohin, mali yun. Pero para ulitin mo, hindi na mali yun. May sakit ka na. Ganda ng emotion, ano? Ulitin natin. Nang minsan mo akong lokohin, mali yun. Pero para ulitin mo, may sakit ka na. Paano kapag may sakit na ang tao? Siya ay bulok, siya ay bugok. Anong sasabihin natin sa kanya? On a personal note, brothers and sisters, gusto kong ikwento sa inyo ang isang buhay ng kapatid ko. Bago pa siya naging active bilang feast builder sa grupo ni Boss Sanchez. And, well, unfortunately, maaga siyang tinawag ng Panginoon only last year at the age of 46. But before siya naging preacher, lay preacher, ang aking kapatid po, nung panahon ng mga dekada 80, siya ay nahilig magbanda. Ang aking kapatid ay isang drummer. Siya ay nakabarkada at nakamiyembro bago pa sumikat ang grupong Alamid. Siya ang naging original drummer nila, ang aking kapatid. At sa panahon ng 80s, bago pa nauso ang mga emo, nauso na ang mga pangkista. At lahat ng mga pinanganak ng dekada 80 ay makaka-relate sa akin. Kapag sinabi kong nagme-makeup sila, nagpapatirik ng buhok, sila ay nagsusuot ng itim, at sila ay nagjo-join sa mga concert at banda. Ganitong buhay ang kinagisnan ko sa aking kapatid nung kami mga bata pa. Much younger pa ako noon, dekada 80. At sa bahay namin, may isang nakitira sa amin, ang aking pinsang babae. Ang pinsang babae kong ito ay ulila ng lubos sa kanyang tatay. At ang aking magulang ang siyang nagpapaaral sa kanya. May nangyari sa aming pamilya nung panahong iyon. May malaking problemang nangyari. Nawawala ng pera ang tatay ko. At hindi namin malaman kung sino. Ang sabi ng pinsan ko sa aking tatay, sa aking nanay during that time, baka si kuya yon kasi nagbabanda siya. Baka nalululong siya sa masamang bisyo. Quite unfortunately, kasi for the first time, brothers and sisters, I have seen my father furious, galit na galit, to the point na hinarap niya ang kapatid ko, hinawakan sa kwelyo, at buntik nang suntukin. It was a so sad experience on my part. But I was there as a witness. At alam po ninyo ang ginawa ng nanay ko? Ang sabi niya sa aking pinsan na babaeng napakaganda, malaanghel ang muka. Ang sabi niya, umuwi na tayo sa inyo para hindi mo na ma-witness ang problemang ito ng pamilya namin. Nang sila'y pauwi na at malapit na sa bahay, sa may gate mismo ng bahay nila, sa paghakbang ng pinsan ko sa kanilang tahanan, maniwala kayo, isang bungkus na pera ang bumagta sa harapan ng nanay ko. And there she realized, hindi ito ginagawa ng kanyang anak, kundi ng kanyang pinakamamahal na inaalaga ang pamangkin, babae. Brothers and sisters, kapag ganito ang sitwasyon, tatanungin ko kayo, ano ang sasabihin ko bilang pare? Should I say, ang hatol ko sa iyo, kamatayan? Or should I say, go, your sins are forgiven, sin no more? Brothers and sisters, sa panahon ngayon, hindi ko maintindihan bakit tayong mga tao ay uhaw din. Uhaw na uhaw tayo sa dugo ng kapwa-tao natin. Brothers and sisters, sapat na ang dugo ng anak ng Diyos
para patawarin ang kasalanan ng tao. Hindi niya na kinakailangan ng dugo mo. Hindi niya na kinakailangan ng dugo ko. Hindi niya na kinakailangan ng mag-alay pa tayo ng dugo. Ang kinakailangan ng Diyos ay pagmamahal. Ito ang pinakamahalagang utos. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. At mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ina't maparam, yaong himalang nating nan, si Kristo'y muling nagsaysay. Sityo ang siyang tinuran, ako aniyay nauuhaw. Sino man ang umiibig sa akin at nahahapis, dinggin yaring aking sulit. Ako ay bigyan ng tubig, uhaw ko'y pang mapatid. Ano ay nang mapakinggan niyong mga tampalasan ay sa laking kapusungahan. Kinuha nila pagkuhan, sukat, akdong nalalaan. Binasa ka, pagkaraka, pangsugiging laan nila. Sa tikin nilagay na at sinalisol pagdaka sa bibig na poong naghihirap. Magsinuhod ang lahat para sa panalangin. Panginoong naming Diyos, bukal ng awat pagmamahal, sa pagkakabayubay mo sa krus, na banal ay nadama mo ang pagkauhaw. Ito ay bunga marahil sa pagpapahirap ng iyong tinamo, habang ika'y nagagapos sa haliging bato, at sa iyong paglalakbay patungong Kalbaryo, nauhaw ka rin sa pagmamahal ng mga taong iyong pinaglingkuran at pinagmalasakitan. Tulad mo, kami rin ay nauuhaw. Nauuhaw kami, Panginoon, sa paglalakbay, habang pasan-pasan ang aming mga krus. Nauuhaw kami sa tapat na pagmamahal, awa, habag, aruga at kalinga. Ang aming lipunan ay nauuhaw sa kapayapaan, pagkakaisa at pagmamahalan. Sa iyong pagkauhaw, aming Panginoon, tinamo naming mga makasalanan, ang bukal ng iyong awat habag. Dumaloy sa aming mapag-imbot na puso, ang walang hanggan mong pagmamahal. Ikaw ang pumapawi ng aming uhaw, ang bukal na pinagkukunan namin ng kalakasan, ang tubig na bumubuhay sa mga nananamlay at nalalanta naming pananampalataya. Ikaw, Panginoon, ang bukal ng pag-asang nagbibigkis sa amin bilang isang parokyang pinagpala mo. Sa pamamagitan nawa ng iyong mga pagpapala, lagi nawa naming maalala na walang sino man o walang anumang bagay ang makakapawi ng aming pagkakauhaw.
sa katotohanan at sa kabanalan, kundi ikaw lamang, Panginoon. Tulutan mo nawa na makatagpo at makatanggap namin ang iyong biyaya hanggang sa makamit namin ang iyong kaginhawaan. Ang kaginhawaan ito, ang tanging hangad naming maralita, na tulad mo'y sa tuwinay, sumasambit ng ako'y nauuhaw. Magsiupo ang lahat. Sumagot siya, "Dahil sa maliit ang inyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo may pananampalataya sa Diyos na singlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa." Natupad na. Ako po si Lily Lucky Abando, isang aspirant ng Ministry of Lectors and Commentators sa Santo Domingo Parish. Mga 9 na taon na pong nakaraan, I experienced the greatest upheaval sa aking buhay when I learned of my husband's terminal illness. Para pong gumuho ang aking mundo dahil hindi ko po matanggap na mawawala sa akin si Joseph, the love of my life. Sa loob po ng 5 buwan niyang pagkakasakit, nakita ko kung paano siya nagtiwala sa plano ng Panginoon sa buhay niya. He never complained. He actually constantly reminded me of God's unconditional love. Hindi po siya nagtanong kung bakit. Ang tangi lang pong nasabi niya sa akin, "I wish we have more time together." It was really a wish, a willful resignation to God's plan and providence. Nang mawala na po si Joseph, hiniling ko, dinasal ko, at talaga pong ginustong-gusto ko na matapos na rin ang aking buhay. Pero iba po pala ang plano ng Panginoon sa akin. Ngayon po, binibigyan po niya ako ng grasya sa bawat araw para ito ay harapin ng may pag-asa. Ipinadarama din po sa akin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng aking pamilya at mga kaibigan. Totoo nga po pala na ang Diyos ay may plano sa bawat isa sa atin. Katulad na lang po ni Jesus, nagtiwala siya, sinunod niya at ginawa niya ang plano ng Ama. Kaya nga po tayo ay may kaligtasan. Kaya po ngayon, ang dasal ko na lang, kahit ako'y isang makasalanan, sana ang nalalabi ko pang buhay ay maging papuri sa Kanya. Noong pong mga last few hours before he passed, si Joseph po kasi ay nakoma. And the only thing I prayed to God is to give me a chance to talk to Him. Nagising naman po siya doon. Alam niyo po ba, ang una niyang nasabi, "God is awesome." At ang tangi lang pong nasabi ko sa kanya, "If Jesus is calling you, then go. He will take care of me here." Sa palagay ko po, talaga pong nagampanan niya ang kanyang tungkulin sa akin bilang asawa. I mean, he was an inspiration to being a good person. Maraming kaganapan sa ating buhay. Pero kung tayo lamang ay magtitiwala sa Diyos, lahat ay magiging maayos. Natupad na. Narito po ang pagninilay sa ika-6 na wika na ihahandog sa atin ni Brother Richard Pazcogin ng Dominican Laity of the Philippines. Bagamat sa tradisyonal na listahan ng 7 huling wika, ang mga katagang
natapos na o naganap na ay pang-anim. Sa Ebanghelyo ni San Juan, ito na ang huling wika ng Panginoong Hesus. Matapos niya itong bigkasin, itinungo na niya ang kanyang ulo at siya'y namatay. Ang ganda po ng simbolismo ng pagtungo ng ulo. Hindi ba't yumuyuko talaga pagtapos na may umawit o tumula o magtalumpati o magtanghal? Yung pagtungo ang hudyat, napapalakpak na tayo dahil may isang katatapos lang ipakita sa atin ang kanyang galing. Si Jesus, nang sinabi niyang natapos na, itinungo na niya ang kanyang ulo. Alam niyo po, minsan nakapanood po ako ng isang pagsasadula ng daan ng krus sa kalye. Ang husay po nung gumanap na Jesus. Talagang prinaktis po niya yung pagtungo ng ulo niya. Yung pong panahon na naghihingalo siya, kitang-kita po yung paghihirap sa mukha niya. Kaya lang ho, nung pagtungo niya ng ulo niya, medyo napalakas, nahulog ho yung piluka. Buti na lang ho, may presence of mind yung gumaganap na Maria, kaso nasa luho niya yung buhok. Tapos hindi niya alam po anong kanyang gagawin, kaya parang ahong nadagdagan yung estasyon ng krus, no? Sinalo ni Maria ang piluka ni Jesus. Meron din ho akong isang napanood, pagsasadula din ho ng daan ng krus sa kalye. Hindi ko ho maintindihan kung bakit ang napili pong gumanap na Kristo sa tagpong yon, medyo may kalakihan ho yung katawan. Natatawa nga ho kami dahil yung tapis niya ay hanggang dito sa ilalim ng kanyang dibdib. Noon pong mamamatay na si Jesus, nakadipa ang kanyang kamay, pag yukuho ko ng kanyang ulo, hindi po pala naitayo ng maayos yung krus, sumama ho yung krus, na daganan ho siya. Hindi ko alam kung anong tawag sa istasyon na yon, si Jesus ay na double dead. Nung sinabi ng Panginoong Jesus na naganap na, sinabi niya sa Ama at sa atin, ibinigay ko na ang lahat, naubos na ako. Wala na akong ipinagkait sa inyo. Naganap na, natapos na, yumuko na siya. And we have just witnessed the greatest performance of His life. Minsan naiisip ko, nakakainggit din po si Jesus dahil napili niya at naitakda ang pamamaraan ng kanyang kamatayan. Di ba't sa Ebanghelyo din ni San Juan, sinabi niyang, walang sino mang makakukuha ng aking buhay sa akin. Kusa ko itong ibinibigay. Para bang sinasabi niyang, hindi niyo ako kayang patayin. Kung mapapatay ninyo ako, yun ay dahil sa pinayagan ko kayo. At pumayag nga siya. Maduguman at marahas, alam niya kung paano. Alam niya kung oras na. Buong loob. Kaya't sa pinakahuling sandali, kaya pa niyang sabihing naganap na, natapos na. Isang Jesus na maliwanag pa ang pag-iisip sa gitna ng paghihingalo, ang nagsabing natapos na, naganap na. Samantalang tayo, araw-araw na sinusurpresa ng kamatayan, ng balita ng mga taong malubhana ang lagay, o mga kakilalang bigla na lang pumanaw o di kaya'y pinatay. Yung ilang kasamahan ko sa trabaho na dati ang lakas-lakas, tapos bigla na lang palang may late stage cancer. Yung dalawang kaklase ko sa high school na nabalitaan ko na lang na namatay na pala. Yung kasamahan ko sa simbahan na bigla na lang na stroke. Yung tatay ng isang dati kong estudyante na pinatay dahil napagkamalang pusher. Yung estudyante dati ng UST na pinatay dahil pumalag sa hold-upper. At yung aking ina na sumakit lang ang likod, kinabukasan, namatay na. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin sa aking sarili, naganap kaya nila? Natapos kaya nila ang dapat nilang gawin sa mundo? Alam niyo po, tandang-tanda ko pa nung bata pa ako, yung bahay po namin sa Sampaloc, daanan po yan ng mga libing. Tuwing araw po ng Sabado at Linggo, magbibilang ka talaga ng mga libing na dumadaan dyan. Kaming magbibinsan at magkakalaro, pag narinig na namin yung tugtog ng karo ng patay, takbo na kami sa bintana. Binibilang namin kung ilang kotse ang kasunod ng patay. At kapag chino ang nililibing, natutuwa kami, parang palabas. Meron pang mga papel na sasakyan at papel na bahay, meron pang mga seremonya. Kaya siguro,
Ang weirdo namin magkakalaro. Yung mga ibang bata nung panahon namin, ang paboritong laro po ay bahay-bahayan. Kaming magpipinsan at magkakalaro, ang nilalaro ho namin, libing-libingan. Hindi naman ho namin nililibing ang bawat isa. No? Tinatakas namin yung kwadro ng Last Supper, tapos hinihiga namin dun yung manikang malaki ng kapatid ko, tapos pinaparada namin sa kalye, sumisigaw kami, mabuhay ang bagong patay! Siguro ho noon, kaya naming gawing laruan ng kamatayan kasi hindi pa namin naiintindihan o nararanasan kung paano ang mamatayan. Subalit ngayon, alam ko na kung gaano kasakit ang mawala ng mahal sa buhay. At totoo nga, masasambit mo yung napakabait na natapos na. Nung namatay ang lola ko, natapos na ang pagiging apo ko. Wala nang may favorite sa akin. Nung namatay na ang nanay ko, natapos na ang aking pagiging anak. Ako na ang tatayong magulang ng aking mga kapatid, pati na ng aking tatay na may karamdaman. At sa pagninilay kong ito, naisip ko na sa ating mga Pilipino, may isa pang kahulugan ang salitang tapos. Pag may nagkikwento at sinabing tapos, hindi ito wakas, kundi para bang pinapanabik ang mga nakikinig sa susunod na mangyayari. Pag sinabi mong tapos at walang kasunod, bitin, kulang, minsan nakakainis. Pero sa mga salitang ito, nakikita natin ang pagkakaugnay ng ating mga buhay. Ang bawat isa sa atin ay kasunod na kabanata ng di pa natatapos na istorya ng mga nauna sa atin. Ang tapos na sa kanila ay tapos na itutuloy natin. Kwentuhan ko kayo ng konti tungkol sa aking nanay. Alam niyo ang nanay ko, nauna akong mag-active sa simbahan, sa parokya kaysa sa kanya. Nung college nga po ako, lagi ako napapagalitan yan dahil sobrang active ko sa youth ministry at saka sa choir. Lagi akong ginagabi ng uwi. Pero nung siya na ang naging active sa parokya, dinaig na ho ko. Siya na yung ginagabi ng uwi. Member yan ng senior choir, BEC choir, greeters and collectors, tapos naging presidente pa po ng Apostleship of Prayer sa UST hanggang mamatay siya. Masayahing babae po siya, palatawa, palakanta, hindi nagrereklamo. Kaya nung gabi bago siya namatay, yun ay kakaibang gabi dahil dinatnan ko siyang matamlay. Tinanong ko kung ano ang problema. Sabi niya masakit lang daw ang likod niya. Pinilit kong magpatingin kami sa ospital, pinauwi rin naman kami dahil wala namang seryosong makita. Pinababalik kami kinabukasan for some tests. Kinabukasan mga 11:00, nasa bahay kami, nakausap ko siya, pinagsabihan ko pa. Sabi ko, hinay-hinay lang, 65 ka na, ang mga gawain mo parang 30 anyos ka pa rin. In less than an hour, she was dead. Pumutok na pala yung aorta niya. Hindi nalaman nino man na may ganun siyang sakit hanggang ikamatay na lang niya. Nung burol niya, sa sobrang daming tao, hindi ko na alam kung paano ko ulit-ulitin ang mga kwento kung paano siya namatay. Pero ang dami ring kwento ng kung paano siyang nakatulong sa iba. Mga lihim niyang tinulungan, mga inabutan niya ng pera. Kaya kahit nagluluksa ako, may kapayapaan sa loob ko na nasa mabuting kamay si Mama. Dahil naganap niya, natapos niya ang kanyang mga gawain sa mundo. Meron pala siyang mga lihim na tinutulungang mga kaibigan. Pati mga kaibigan ko parang anak na din ng turing niya. Noon ngang huling gabi ng burol at tinitignan ko yung nanay ko, sabi ko ito na ang huling gabi, magmo-moment na ako. Iiyak ako sa harap ng kanyang bangkay. Tapos ayun, talagang pinilit kong umiyak talaga. Aba, yung kaibigan kong katabi ko, kung gaano ako katindi umiyak, ganun din siya katindi umiyak. Kaya tumigil ako sa pag-iyak, sabi ko sa kanya, teka nga muna, nanay ko yan ah. Kapatid ba kita? Bakit kung makaiyak ka parang anak mo rin? At tapos nagtawanan po ang mga tao sa punerarya. Ayun, nakita ko yung masayahing nanay ko. Nagpapatuloy sa akin yung pagiging masayahin niya. Ako yung tapos nung tapos na niya. Alam niyo po, sa sobrang sakit na mawala ng nanay, ilang buwan halos hirap na hirap akong tignan ng mga picture niya. Pero ilang buwan lang nakakaraan, pinost ko sa Facebook. May natuklasan po kasi akong video message niya sa akin nung 30th birthday ko. Sabi niya sa akin, Richard, take care of yourself.
so that you can serve the Lord better. Hindi niya sinabi sa akin, take care of yourself so you can be rich, or so you can travel more, or so you can achieve your dreams. Sabi lang niya, so you can serve the Lord better. Mahirap lang po kami. Wala akong minanang yaman sa nanay ko. Pero tinuruan po niya kaming magdasal at manalig sa Diyos. Yun ang kaganapan ng buhay para sa nanay ko. Ang maglingkod sa Diyos. Hanggang sa huling hininga. Hanggang si Jesus na mismo ang magsabing natapos na. Mahigit 1 linggo na po nang ma-diagnose akong may Bell's palsy. Kaya po akong iwi at hirap magsalita. Sabi po ng doktor, magtatagal pa raw po itong kalagayan ko. Ang pang-araw-araw na buhay ko po sa UST ay 3 bagay. Preach, teach, sing. Kahit na hindi ako makapagsalita ng maayos, hindi ako tumigil sa gawain ng pagpapahayag, pagtuturo at pag-awit. Hindi pa ako tapos eh. Darating ang araw na tapos na ang kakayahan kong gawin ang mga kaya kong gawin. Ngayon, mahirap lang, pero hindi pa ako tapos, kaya magpapatuloy ako. Hindi pa tapos. At ngayon, nauunawaan ko kung paanong ang mga paghihirap na nararanasan sa buhay ay lalong nagpapayaman at nagbibigay ng kahulugan sa aking ginagawa. Pagpapahayag, pagtuturo, pag-awit, dahil si Jesus ang kaganapan ng lahat ng ito. In Christ, even tragedy becomes good news. Even broken hearts become a blessing. Even tears become gospel. Even a distorted face such as mine can be a preaching of mercy. Alam niyo po, araw-araw nagtatapos ang maghapon ko sa UST sa misa. Doon magandang magtapos ng araw. Minsan sa sapitang hapon na ang tanong ko sa sarili, may natapos ba ako? May nagawa ba akong makabuluhan sa araw na ito? Madalas parang wala, parang palpak, parang kulang, parang walang nangyari. Pero pagdating sa misa, andun si Jesus para bang nagsasabing, alam ko mga pinagdaanan mo maghapon, huwag kang mag-alala, natapos na. Lahat ng kulang mo, ako ang magpupuno. Lahat ng palpak mo, ako ang magtatama. Lahat ng di mo na kaya, ako ang magtatapos. Sa misa pwede na magpahinga. Ito ang araw-araw na paalala ni Jesus na naganap na niya, natapos na niya, kahit na kinabukasan magpapatuloy pa. Mga kapatid, hanggang may sorry pa tayo na hindi nasasabi, hindi pa tayo tapos. Hanggang may thank you pa tayo na hindi nasasabi, hindi pa tayo tapos. Hanggang may I love you pa tayo na hindi nasasabi, hindi pa tayo tapos. Sabi ni Jesus, naganap na, natapos na. Tapos. Tapos. Kahimat lubhang masaklap, yaong sukang iginawad, ang kaysan huwang pahayag. Sama naman na may tinanggap nitong paang naghihirap. Laking sakit at dalita, hirap na walang kamukha, niyong makainom na nga ay nangusap alipala consumatum es ang wika. Magsiluhod ang lahat para sa panalangin. Isang misyon, Panginoon, ang sa iyo'y inilaan upang ang kapangyarihan ng kadiliman at kamatayan ng mundong ito'y tuluyang wakasan. Ang iyong pagkamasunurin sama ay isang halimbawa na marapat naming sundan
kahit pa kami hamunin ng kadustahan, kahirapan at kalungkutan. Naganap na ang dapat mong gawin. Naganap mo na ang hangarin ng Ama. Naganap na ang unti-unting pagsilang ng liwanag ng iyong buhay sa puso naming nababalot ng kadiliman. Matagumpay mong winakasan ang aming kapalaluan. Ngayoy oras naman na upang makatagpo rin namin ang kaganapan ng mga atas ng Ama na nakasalalay sa aming mga kamay. Panginoon, ang kaganapan ng iyong makabuluhang pagpapakasakit ay siyang naging simula ng misyon namin para sa isang makabuluhang buhay. Tulutan mo, Panginoon, na mag-alab sa aming mga puso ang pagsunod sa kagustuhan ng Ama at sa liwanag na dulot ng Espiritong Banal. Kami naway makatugon sa hamon ng katwiran, kabutihan at pagdadamayan. Sa iyong karangalan, ang pangalagaan, ang kapayapaan sa aming mga tahan at lipunan, at amin nawang ibahagi ang kaligayahan at kagalakan sa mga taong sadlak sa matinding pag-uusig, pagdadalamhati at kahirapan. Gabayan mo kaming iyong bayan upang maganpanan namin ng may makakristyanong pamumuhay ang pagpapalaganap ng mabuting balita. Samahan mo kami, Panginoon, sa pagtahak namin sa landasin ng aming buhay upang sa pagsapit ng mga huling sandali ng aming paglalakbay ay lakas loob din naming masambit sa Ama na naganap na. Naganap na, Ama, ang atas ng iyong pag-ibig. Magsiupo ang lahat. Naranasan mo na ba yung pakiramdam na binigay mo na ang lahat? Ginawa mo na ang lahat? Binuhos mo na ang lahat pero sa huli, wala pa rin? Yung feeling na pagod, said at ubos na ubos ka na. Ito rin marahil ang maranasan ni Jesus sa krus. Tapos ang lahat, mistulang bigo ang lahat ng kanyang pagsisikap, ngunit sa kanyang hiling-hilinga ay winika niya, Ama, sa mga kamay mo, itinatagubilin ko ang aking kaluluwa. Sa ating pakikibaka para sa katurungan at pagbabago, madalas nating malimutan na hindi natin kayang alamin lahat, sabihin lahat o gawin lahat. Sabi nga ni Papa Francisco, ang simbahan ay hindi nagtatangkang tuldukan ang mga usaping siyentipiko o palitan ang politika. Hindi natin hawak ang lahat ng sagot o solusyon sa mga problema ng lipunan at palaging may kulang pa at may dapat pang gawin. Minsan nga sa ating pagmamadali at pagiging desperadong matamo ang mga bunga ng ating inaasam, pinipili natin ang mga hindi tamang pamamaraan, pati na ang karahasan. Ito ay taliwas sa turo ng simbahan na naninindigang hindi maaring itama ang mali ng isa pang pagkakamali. Hindi matatamo ang kapayapaan sa pamamagitan ng dahas at hindi makakamit ang katarungan ng biglaan at madalian, kundi sa pamamagitan ng tiyaga at walang sawang pagsisikap. Ito ang tinatawag nating prinsipyo ng peace and non-violence o pagiging mapayapa at mahinahon na dapat nating isabuhay sa bawat sandali. Ito rin ang pamamaraang itinuro at ipinakita sa atin ng ating Panginoon. Kahit si Jesus ay namatay sa krus na mistulang bigo, ngunit wala siyang ibang isinukli sa dahas at pananakit ng tao, kundi pawang pagmamahal. Ito ay dahil buo ang kanyang tiwala sa kalooban ng Ama. Siya ang nagtanim at nagdidilig ng mga punla
Ngunit ang biyaya ng Ama ang siyang magpapatubo at magpapabunga nito sa tamang panahon. Tulad ni Jesus, kung ginawa na natin ang lahat ng ating makakaya, isa na lang ang magagawa pa, magtiwala. Magpahanggang sa ngayon, patuloy pa rin ang misyon ni Jesus sa pamamagitan ng mga taong pinili niyang maging alagad niya. Tayo ngayon ang kanyang tinatawag upang magpahayag ng kaharian ng Diyos, magdalang tuwa sa mga dugha, magpalaya sa mga bihag at inaapi, at magmulat hindi lamang sa mga bulag, kundi pati na rin sa mga nagbubulag-bulagan. Sabi nga ng banal na obispong si Beato Oscar Romero na nakibaka at nagbuwis ng kanyang buhay sa bansang El Salvador, tayo ang nagtatanim ng mga punlang balang araw ay lalago. Tayo ang nagdidilig sa mga nakatanim na. Batid na taglay nila ang pag-asa ng bukas. Hindi man ganap ngunit isang simula, isang hakbang, isang puwang na maaaring pasukin at punuan ng biyaya ng Panginoon. Maaring hindi na natin abutan ang bunga, ngunit iyan ang kaibahan ng punong tagapagtayo at ng hamak na manggagawa. Tayo ay mga hamak na manggagawa at hindi mga punong tagapagtayo. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. Ama, sa mga kamay mo, aking inihahabilin ang aking kaluluwa." Ako po si Teresita Ricafort, may bahay at mayroon po kaming 9 na anak. Ako po ay nagsilbi dito sa Santo Domingo noong 1954 at hanggang ngayon nagsisilbi sa parokya. Ang akin pong karanasan ay nangyari noong September 24, 2009. Nung dumating ang malakas na bagyong Ondoy na nagdulot ng malawakang baha at kami po ay isa sa mga nasalanta. Umabot ang tubig hanggang 2nd floor. Sa akin pong pagdungaw, nakita ko ang malalaking tanim, mga namatay na mga hayop na dumadaan doon sa aming bintana, ganon. At nasabi ko sa Panginoon, Panginoon, natatandaan ko po na parang pinangako ninyo na hindi na kayo magbibigay ng malaking baha. Bakit po ngayon ay napakalaking baha ang nangyayari dito sa aking kapaligiran? Ay Lord, I'm sorry po, tao pala may gawa. Sinira ang kabundukan, pinababa para maging subdivision. Sinira ang kabundukan mo para maging minahan. Sinira ang kagubatan mo sa pagpuputol ng malalaking puno para lang masundan ang kasakiman ng tao. Patawad po, Panginoon, sa lahat ng ginawa ng iyong nilalang. At hanggang ngayon ay tuloy-tuloy na sinisira. Kaya ginising ko aking mga kasama, pababa na ang tubig. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pagbibigay mo ng pangalawang pagkakataon. Ama, sa iyong mga kamay,
inihahabiling ko ang aming buhay at kaluluwa. Ama, sa mga kamay mo, aking inihahabilin ang aking kaluluwa. Narito po ang pagninilay sa ikapitong wika na ihahandog sa atin ni Reverend Felix de los Reyes Jr. ng Order of Preachers. And now, the end is near. And so I face the final curtain. Sa pagtatapos ng buhay ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa, bago siya malagutan ng hininga, maaari niya sigurong tapusin ito sa ganitong pangungusap. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway. And more, much more than this, I did it my way. Maaari niya sanang sabihin, ang buhay ko ay nasa aking mga kamay. Nabuhay ako ayon sa aking daan, ayon sa aking kagustuhan, ayon sa aking paraan. I did it my way. Ngunit alam natin na hindi sa ganong paraan nagwakas ang lahat. Ang sabi ng mabuting balita na magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdalim sa buong lupain. Ang kurtina ng templo ay napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Hindi lamang nabuhay si Jesus ayon sa kanyang sariling daan, sa sarili niyang kagustuhan, o sa sarili niyang paraan. Siya ay nagmula sa Ama at siya ay babalik sa Ama, sa Diyos na may hawak ng buhay. Kaya itong wika ni Jesus, Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Ito pong nakaraang Enero ay na-assign ako sa National Kidney and Transplant Institute para sa aking clinical pastoral education. Sa programang ito, kaming mga estudyante ay araw-araw na bumibisita at kumakausap sa mga may sakit at sa kanilang pamilya upang kahit sa aming munting paraan ay makatulong sa kanila upang tanggapin at harapin ang kanilang sitwasyon. Sa kadadasal ko na sana sa madaling ward assignment ako mapunta, isa sa mga napunta sa aking assignment ay ang ICU. Karamihan sa mga pasyente sa ICU ay hindi ko makausap dahil sa mga tubong nakakabit sa kanilang bibig at sa kanilang katawan, o di naman kaya sila'y unconscious na. Kaya kadalasan, ang nakakausap ko ay ang kanilang pamilya na naghihintay sa labas ng ICU. Ang pinaka nakaantig sa akin sa mga enkwentro ko sa kanila ay ang hirap nila sa paghihintay. Mahirap maghintay sa isang bagay na walang katiyakan. Ano na kaya ang susunod? Anong balita ang matatanggap nila mula sa mga nurse at doktor? Ano na ang mangyayari? Mag-i-improve ba o magde-deteriorate ang pasyente? Paano na kaya mamaya o bukas? Makakasurvive kaya siya? Lahat naman siguro ng pamilyang nasa ganoong sitwasyon, ang dasal ay sana malampasan ito. Sana makasurvive. Sana maging okay ang lahat. Sana gumaling ang mahal nila sa buhay. Ngunit, gaano man gustuhin ng pamilya, anong paraan man ang panggagamot ang gawin, sa huli, hindi nila hawak ang sitwasyon. Hindi ang pasyente o ang pamilya o ang mga doktor ang may kontrol.
Sa huli, ipagpapasa Diyos natin ang lahat sapagkat siya at siya lang ang may hawak ng buhay. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, noong mamatay ang ating Panginoon, nahati ang kortina ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nasindak ang opisyal at ang mga kawal na nagbabantay kay Jesus nang maramdaman nila ang lindol at masaksihan ang lahat nangyari. Sabi nila, tunay na siya ang anak ng Diyos. Gayon din itong kamakailan ay niyanig tayo ng mga lindol. Patuloy nating ipagdasal na tayo'y iadya sa mga sakunang ito. Ngunit minsan sa buhay natin, ito ang ginagamit na paraan ng Panginoon. Niyayanig niya tayo upang ipaalala sa atin na hindi natin kayang kontrolin lahat. Hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Hindi natin alam ang hinaharap. Hindi natin hawak ang lahat. Kaya't kung sariling kamay lamang natin ang ating gagamitin, tiyak na may huhulagpos. May hindi natin kakayanin. May hindi tayo mahahawakan. May mga bagay na higit sa atin, kaya't may hangganan ang kaya ng ating mga kamay. Siya at siya lang ang may hawak ng buhay. Hindi tayo. Hindi tayo ang may hawak ng buhay. Tayong mga Pilipino, kapag alam nating hindi natin hawak o kontrolado ang sitwasyon, may bukang bibig o expression tayo para dito. Ang lagi nating sinasabi, bahala na. Bahala na kung anong mangyayari. Bahala na bukas. Sa mga estudyante, bahala na kung may maisasagot sa exam. Sa mga nagtatrabaho, bahala na kung wala ng pera kinabukasan. Bahala na si Batman. Bahala na. Ang pagsasabi natin ng bahala na ay hindi dapat mga hulugan ng pagsuko o simpleng pag-give up. Lalong higit, ang pagsasabi natin ng bahala na ay hindi excuse para sa mga tinatamad o ayaw umako ng responsibilidad. Ito ay paggawa sa makakaya at pagtitiwala sa Diyos na nagsasabing, ako ang bahala sa iyo. Sa mga panahong hindi natin hawak ang sitwasyon, sa mga panahong hindi tayo sigurado, sa mga panahong mukhang hindi natin kaya, inuudyakan tayo ng pananampalataya na kaya nating magtaya sapagkat ang Diyos ay nagsasabi sa atin, sagot kita, ako ang bahala sa iyo. Do your best and let God do the rest. Gagawin ang kakayanin. Ang hindi na kaya, ipauubaya sapagkat siya ang bahala. Ang Diyos na hindi nagpapabaya ang siyang bahala sa atin. Sabi nga ng awitin, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Mula po noong Marso, ako ay pansamantalang nakadestino sa parokya ng San Lorenzo Ruiz at mga kasamahang martir sa Navotas. Tuwing uuwi ako sa aming kumbento, isa sa mga paborito kong eksena, lalo na kapag hapon, ay kapag natatraffic ako sa may tulay sa C3. Mula 5th Avenue ay makikipagsabayan ang tricycle na sinasakyan ko sa malalaking truck at matapos lasapin ang alikabok, babagal ang aming takbo hanggang bago magtulay. At dahil traffic,
kadalasan, matagal kaming nahihinto sa gitna ng tulay, habang ang nasa ilalim namin ay ang ilog ng Nabotas. Naisip ko, paano kaya kung wala ang tulay na ito? Paano ako makakauwi sa kumbento? Kaya't nasabi ko sa sarili, salamat sa tulay na ito. Marahil ay bihira sa atin ang nakaka-appreciate sa tulay. Hindi naman kasi ito ang pinupuntahan natin. Hindi ito ang ating pakay. Dinadaanan lamang natin ito. Paraan lamang natin ito upang makarating sa kabila. Makarating sa ating paroroonan. Pero hindi natin naiisip na kung wala ang tulay, hindi tayo makakatawid. Ang ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang pagpapakasakit sa krus, ay tulad ng isang tulay na naging daan para makauwi tayo sa Ama. Noong dati, malaki at malayo ang pagitan ng Diyos at ng tao. Ngunit tulad ng isang tulay, si Jesus ay naging dakilang tagapamagitan. Inilatag, inihain, inialay niya ang sarili upang makatawid tayo sa buhay na walang hanggan. Upang makauwi tayo sa langit, upang makarating tayo sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, may namamagitan na sa Diyos at sa tao. Kaya't ang sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang kanyang krus, ang daan, ang tanging paraan tungo sa buhay na walang hanggan, sa kaluwalhatian, sa Ama, sa langit. Kaya't maligaw man at mawala, umikot man sa kawalan, sa bawat kailan, sino't saan, ikaw lamang ang kasagutan. Bawat kanan at kaliwa, kung timog man o hilaga, ang bawat daan ko ay patungo, ay pabalik sa iyo. Mga kapuso at mga kapanali, gayon din sa mga kapamilya at mga kapatid, sa pagharap natin sa buhay araw-araw, tanungin natin ang ating sarili, anong daan ba ang tinatahak natin? Saan kaya tayo dadalhin nito? Maiuwi ba tayo nito sa Ama sa langit? Si Jesus ang naging daan para sa ating kaligtasan. Siya ang daan tungo sa tahanan ng Ama. Sa pagtahak natin sa landas ng buhay, tulad niya, naway masabi rin natin, Ama, sa mga kamay mo, pinagkakatiwala ko ang buhay ko. Tumangis na kapagkuhan, luha sa mata'y bumukal, sa Ama ay inialay. Ang kaluluwa at buhay, ito ang siyang tinuruan. Pater, ang wika ni Kristo, in manus tuas commendo, Spiritum meum ito, wikang sukat ang lumakong isiping totoo. O Diskot, aking Ama, Diyos nam lang ginhawa,
Haring aking kaluluwa, ikaw po ang bahala na magtanggol at magkalara. Magsiluhod ang lahat para sa panalangin. Tiwala sa Ama ang nag-udyok sa iyo, Panginoon, na hayaang danasin ang lahat ng paghihirap sapagkat alam mong hindi nagpapabaya ang Diyos. Ang iyong lakas upang panindigan ang lahat ng pagsubok ay nagmula lahat sa biyaya ng Ama. Kung kaya't buong tiwala mong inihabilin ang kahihinatnan ng lahat sa dakilang kalooban ng Diyos. Ang ugnayan mo, Panginoon, sa Amang nasa langit ay tunay na sanhi ng kasalanan, kalakasan at kahinahunan. Dalangin namin, Panginoon, na maturan namin ang ugnayang ito upang ang lahat ng aming bagabag sa buhay ay maihabilin namin ng may matibay na tiwala sa Ama naming nasa langit. Panginoon, inihahabili namin sa iyo ang lahat ng aming paghihirap. Hindi magiging madali sa amin ang kahit na ano kung wala ang patnubay at biyaya mo, Panginoon. Kung kaya't, hayaan mong matutunan naming magtiwala sa iyo at maunawaan na ang iyong biyaya ang siyang magdudulot sa amin ng lakas at kahinahunang tanggapin ang lahat sa buhay namin ay darating. Sa tunay na nagtitiwala sa iyo, Panginoon, walang puwang ang pag-aalilangan. Batid po namin ang iyong hangarin na lahat kami ay makabalik sa tunay na bayang inilaan mo sa amin. Kung kaya't, Panginoon, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming nakaraan, ang aming panghinaharap, at pati na rin ang aming pangkasalukuyan. Sa iyong mga kamay, inihahabili namin ang aming buhay, Panginoon. Amen.